Target namang maipasa bago matapos ang taon ng tax reform package na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong ipagkaloob ang tax relief sa mga consumer. Pagtitiyak ng palasyo, hindi dapat mga bang middle-income workers singgil sa mga panibagong buwis. Si Jinky Batecados para sa 13 sa tanghali. Hindi dapat pasanin ng karaniwang Pilipino ang buwis. Ito ang layunin ng tax reform package ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na target maipasa bago matapos ang taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy pang binubusisi ng Department of Finance ang proposed progress bill at iba pang tax reform measures. Ang gusto po ng Pangulo sana ngayong taon. Pinawi din ng Malacanang ang pangamba na middle income ang sasalo sa expanded tax exemption. Yung iba po kasing tax na nababanggit ay hindi po ang mga pangkaraniwang mamamayan maapektuhan. Mas maapektuhan to yung bumibili ng mga mamahaling sasakyan. So ito inaaral. So, hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po na mga tax reforms. Kabilang sa pinag-aaralan ng buwis sa sugary, drinks, single-use plastics at vape product. Pero ayon sa palasyo, hindi lang paglikom ng pondo ang layunin nito, kundi pangangalaga sa kalusugan. Sa pangamba naman ng middle class na malaki ang nagbabawas sa kanilang kita dahil sa buwis, pero kakaunti ang direktibang subsidy na natatanggap, sinabi ng palasyo na may mga programa ng direktang napapakinabangan ng sektor. Actually, kahit wala pa po itong mga tax reforms na naisin ng Pangulo, ay nabibinipisyohan din naman po ang karamihan sa ating mga kababayan na nandito sa middle class. Nandiyan po yung tinatawag nating zero balance billing. Kapag ka po naman ay nagko-commute gamit ang LRT, MRT, ay nagkakaroon din po ng mga discounts. Ayon sa Malacanang, may karagdagang hakbang pang inilatag ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address para maibsan ang gastusin ng mga nagtatrabahong Pilipino. Sinabi rin ni Castro na makikita sa website ng Pangulo ang kabuuang mga programa para sa middle income at middle class Filipinos. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jinky Batecados, 13 sa tanghali ng Congress TV.